So nagkaroon ng delay. Ano po, sige po tayo pong lahat ay tumayo at
ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Lord, we thank you for this day na kami naririto. And Lord, at this moment, we welcome you in this place, Panginoon. Prepare our hearts to experience you, Panginoon. Maranasan ka, maramdaman ka, Panginoon. Lord, maraming salamat na sa buong taon kami iyong sinustain. Ngayon na papalapit na po, Panginoon, ang pagtatapos ng 2024. We are grateful, Panginoon, na anuman ang aming pinagdaanan sa loob ng taong ito, Panginoon. Kami iyong sinamahan, Lord God, hindi kami nag-isa. Hindi mo kami iniwan, Panginoon, at naniniwala kami, Panginoon, na sa darating pang mga taon, mga araw, Panginoon, ay hindi mo kami pababayaan, Lord God. Hindi mo kami iiwan, Panginoon. Lord, as we worship you today, Panginoon. We offer our hearts to you, our lives to you, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, nananalangin kami, sumasamba kami sa iyo, Panginoon. Wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi ang lumakad kasama ka. Hallelujah, Jesus. We worship you, O God. We glorify your name. Hallelujah, Jesus. Early in the morning, you wait for me to rise, counting down the seconds till I open up my eyes.
Father God in heaven. Thank you, O Lord God, for another day that you have given each and every one of us. Oh, we praise your name, Father, for your goodness, for your mercy, for your faithfulness, for your unending love to us. Lord, we want to walk with you. We want to talk, Lord God, and help us listen. Oh, hallelujah. We praise your name, Father God. And we thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for reminding us of your love to us. Thank you, Jesus, for coming down to earth to save us. Thank you, Father, for your love, for your grace. Hallelujah. Lord, we will walk with you. And Lord, we are waiting to be with you. And we are glad today that we are here, Panginoon, na magkakasamang magkakapatid. Magpupuri, magpapakaligaya sa iyong presensya, O Diyos. Panginoon, malugod ko po sa iyong bayan. Narito po ang aming mga puso, aming inaalay sa iyo. Ang aming mga awit ay para sa iyo lamang, Panginoon. Ang aming buong puso, isipan ay para sa iyo lamang. Panginoon, maraming salamat. Nilinis mo na ang aming lahat-lahat, O God, para walang maging hadlang sa aming pagsamba sa araw na ito, O Diyos. Patuloy pa naming itinatalaga ang gawain ito, Panginoon, na para sa kapurihan mo. Panginoon, pagpalain mo po ang iyong mga salita, na ang lahat ng mga salitang ito, Panginoon, ay patuloy naming magiging kalakasan sa aming mga buhay. Pagpalain mo din po ang iyong lingkod na gagamitin, Panginoon. Ang dalangin ng aming puso, Panginoon, ay mapahayag ang iyong mga salita ng buong katapangan, ng buong katapatan, at ng buong kapurihan para sa iyo, Panginoong Diyos. Lord, hiwalay po sa biyaya mo, kami ay mawawala. Pero salamat, Panginoon, dahil masagana ang biyaya mo sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng aming mga pagkukulang, Panginoon, ikaw ang pumupuno. Lord, salamat dahil malapit ka. Nandiyan ka lang. Ang nais mo lamang, Panginoon, ay makinig kami sa iyong mga tinig. Lord, alisin mo po yung mga kaisipan na negatibo. Palitan mo po ito, Panginoon, ng lahat, Panginoon, ng mabubuting bagay, at ipaalala mo sa bawat isa sa amin na sa lahat ng mga nangyayari, Panginoon, ang lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng lahat ng tinawag at patuloy na nanampalataya sa iyo, Diyos. Lord, salamat, Panginoon, dahil alam namin hindi kami lalabas sa lugar na ito na hindi pinagpala sa araw na ito, Panginoon. Kayo sa namin ibinibigay ang lahat ng kapurihan at ang lahat ng pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, isang malakas na palakpak po sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy po tayong umawit sa Panginoon.
in the midst of us, Panginoon. And Lord, we thank you, Panginoon, for your goodness, for your grace, for you are so kind sa amin, Panginoon. We thank you, God, na patuloy mo po kami, Panginoon, sinasamahan. Patuloy mo kaming iniibig, Panginoon. Tunay na walang kapantay ang pagmamahal mo sa amin. Kaya, Lord, at this moment, itataas namin ang aming mga kamay sa iyo. Kami ay aawit sa iyo, Panginoon, bilang magpapakita ng aming pagsamba sa iyo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Before I spoke a word, you were singing over me. You have been so, so good to me. Before I took a breath, you breathe your life for me. You have been so, so kind. You have been so, so kind to me. Come and search. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves tonight. I couldn't earn it, I don't deserve it, still you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Hallelujah, Jesus. When I was your foe, still your love fought for me. You have been so, so good. You have been so, so good to me. When I felt no worth, you made it all for me. So kind, you have been so, so kind to me. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Oh, it chases me down, fights till I'm found, leaves tonight. I couldn't earn it, I don't deserve it, till you gave yourself away. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God. Hallelujah, Jesus. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me. No wall you won't kick down, lie you won't tear down, coming after me. No shadow you won't light up, mountain you won't climb up, coming after me.
It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Tunay nga, Lord God, you're so good and you're so kind, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo namin ibabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pagdakila at pasasalamat. Tanging sa pangalan mo lamang. Ang lahat ng pinagpala ay sumigaw ng malakas na Amen! Amen and Amen! Hallelujah! Sige po, isang malakas na palakpak po muna sa Panginoon at tayo po ay makakaupo na. Sa atin pong pag-upo, ihanda po natin ang ating mga kaloob at tayo po idadako na sa isa pang uri ng pagpupuri sa Panginoon, ang pagbibigay. Ayan, tayo po ay magbigay sa Panginoon. There's a light that shines with hope and grace. Fill the sky with your mercy each day. Come alive. Let your glory pour out, Jesus. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. There's a joy that overwhelms our soul, 'cause we know our God is in control. Overflow. Let your favor pour out, Jesus. Jesus. Oh, this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains, that Jesus Christ is Lord. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Hallelujah! Sige po, tayo mo lahat ay tumayo. Amen. Hallelujah. Lord, maraming salamat nga po, Panginoong Jesus. Tunay na napakabuti mo, O God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa umagang ito, O Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Jesus. Hallelujah. Tunay na ikaw napakabuting Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Narito po, Lord, ang mga kaloob ng ikasampung bahagi, O God. Salamat po, Lord, sa mga nagsipagbigay sa mga oras na ito, O God. Tunay na pagpapalain niyo po, Lord, ang bawat isa, O God. Pagpapalain niyo po ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga hanap buhay, O God. Hallelujah. Marami pong salamat, Panginoong Jesus. At tunay na ito po ibabalik mo sa kanila ng siksik, liglig, nag-uumapaw. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa iyo po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige po, manatili po tayong nakatayo at tanggapin po natin na magdadala ng salita ng Diyos para sa araw na ito, Pastora Telma de la Cruz. Palakpak po para sa Panginoon sa buhay po ni Pastora Telma. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Hello, yan.
Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon. God is good. All the time? Wala. God is good. Wala po akong mic. Praise God. Hello. Praise the Lord. Yan. Meron na. Yan, God is good. Amen. Praise God. At ako po ay naatasan na mag-share ng word kasi po si Pastor ay binabantayan po si Pastor Liddy. Nasa hospital po siya. At ipanalangin po natin si Pastor Liddy. Ano po? Para sa kanyang continue yung kagalingan niya. Praise the Lord at salamat sa biyaya ni Lord. Upo na po kayo. At tunay nga na napakabuti ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Praise God. Sa buong sanglinggo na nakalipas, ang Diyos ay hindi nagkulang. Amen? Hindi nagkukulang ang Panginoon. At tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos at aming Ama, Lord, sa pangalan ni Jesus, narito po ako, magpapagamit sa iyo, Panginoon. Lord, hiwalay po ako sa iyo. Wala po akong magagawa. I am nothing without you, O God. Not by might, nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Your grace is sufficient, Panginoon, sa bawat isa. Lord, dalangin ko ang mga salita ng buhay na dadalhin ko, Panginoon, sa oras na ito. Gamitin mo ako, Panginoon, bilang daluyan ng iyong mga salita. Lord, we thank you, we praise you. In Jesus' name we pray. Amen. Awit muna po tayo kay Lord. Mawit muna po tayo, Thea. Yes, Lord. Hallelujah. Sige, okay lang po. Nakauwi kayo. Nakaupo lang po kayo dyan. Yes, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come, yes, Lord. Thank you, Lord Jesus. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm waiting for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Yes, back to this place where I see face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, tayo pong lahat. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my
Lord. Praise God. Alam niyo po ba, ang dibdib ko'y kumakaba. Praise God. At napakabuti ni Lord. By grace of God, ay ako po ay nakatatayo dito. Amen? Kung wala ang grace ni Lord, hindi ko po kaya. Pero thankful ako kay Lord. Dahil yung grace ni Lord ay nag-abound sa akin at sa ating lahat, mga kapatid. So, ang topic ko ngayon, ang share ko po sa inyo, sabi po dito ay, don't waste time to pleasing God. Don't waste time to pleasing God. At doon makikita natin na kailangan po sa bawat isa sa atin, ma-please natin ang Diyos. Amen? Kung mga nakaraang panahon, nakaraang taon, na hindi tayo binigyan natin ng kaluguran ng Diyos, bumawi po tayo. Gawin natin ito para sa Panginoon. Amen? At lahat po ng ating gagawin is for God's glory. Amen? Don't waste time to pleasing God. So Romans 12:1, therefore, I urge brother, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifices, holy and pleasing to God. This is your spiritual act of worship. Mga kapatid, kaya nga, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba natin sa Diyos. Mga kapatid, ang Diyos ay mabuti. Gusto natin, kailangan natin na malugod ang Diyos sa buhay natin. So ang gawin natin is, yung buhay natin ay ibigay natin sa Kanya. Ialay natin sa Kanya bilang handog na buhay. Alam niyo po mga kapatid, ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mapagbiyaya. Alam mo, ito pong aking ginawa na mensahe nung sinabi ni Pastor, parang nakaredy na po ako. At doon ko nakita na ang Diyos ay mabuti. Nagbigay ang Diyos ng mensahe para sa inyong lingkod at para sa inyo. At doon po nakita ko na ang Diyos ay napakabuti. At habang ito alam niyo po, ilang gabi ako napupuyat, nagising ako na madaling araw. At sabi ko nga, Lord, ako'y mag-share. Huwag naman po akong tulugan kasi pinaghirapan ko po yung pinaghirapan ko yung mensahe na binigay mo sa akin. So yun po, sabi ko mga kapatid, walang tutulog. Buhay tayo kay Lord, amen? Sabihin niyo sa inyong katabi, gising ka ba? Gising tayong lahat. Ano mga kapatid? Gising, talagang kailangan magising. Ayan, sabi dito sa verse 2, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti at nakalulugod. Sabi nga doon, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Sabi po dito, how to pleasing God. Paano nga ba natin maipiplease si Lord? Paano ba natin malulugod ang Diyos sa buhay natin? Paano ba nalulugod ang Diyos sa ating buhay? Ano ang dapat nating gawin, mga kapatid? Pero wala po itong wala itong present. Wala akong pamigay. So, sige nga po. Sino po makasasagot? Paano ba natin malulugod ang Diyos sa buhay natin? Ano ang dapat nating gawin? Ano pong dapat nating gawin? May nakinig ako, ano po? Obey? Yes. Sabi dito, obey God. Sundin natin ang Panginoon. At ang sabi, ialay mo ang iyong sarili bilang handog na buhay. Banal at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Lumakad tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Hindi tayo lalakad sa kalooban natin kasi pag lumakad tayo sa kalooban natin, magiging palpak lahat. Pero kapag lumakad ka
sa kalooban ng Diyos, magtatagumpay ka, kapatid. Amen? Sabihin niyo sa inyong katabi, magtatagumpay ka, kapatid. Pag lumakad ka sa kalooban ng Diyos. Amen? Yun lang, sabi doon. Sabi dito, yung nakalulugod sa Kanya sa lahat ng iyong gagawin, lagi ang papuri natin ay sa Diyos. Amen? Lahat ng glory, lahat ng ginagawa natin para sa Panginoong lahat. Amen? Praise God. Don't waste time to pleasing God. Love and obey God. Sabi sa Deuteronomy 6:5, love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Mahalin natin si Lord. Mahalin natin ang Panginoon at tayo ay patuloy na sumunod sa Kanya. Makita natin si Noah, sumunod siya sa Panginoon. Pinagawa siya ng Lord ng arko para maligtas yung lahat ng kanyang kamag-anakan. At doon sa lugar na yun ay talagang ang kasalanan ay laganap. Pero ayaw ng Lord na mapahamak si Noah. Kaya ang ginawa ng Diyos, so make yourself an ark. Sabi sa Genesis 6:14. Mga kapatid, kapag tayo ay inuutusan ng Panginoon, gawin natin para malugod ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? At si Noah ay naging kalugod-lugod sa Panginoon. At si Noah ay binigyan ng kaluguran ang Diyos dahil sumunod siya. Amen po? Sunod tayo kay Lord, ha? At nga po sinabi nga ni Pastor, nag-meeting po kami last night. Ramdam ko na po na nasa hospital po kasi si Pastor Lily. Feeling ko na, Lord, parang ako yung magsasalita sa yung discern ko na sabi ko, Lord, pero alam mo ang Lord, napakabuti, inihanda na ako talaga ng Panginoon. Amen? At nakita ko doon yung kabutihan ni Lord. Sabi ko, nung tumawag si Pastor, nung kami sa core, ikaw ang magsasalita sa 22. Pastor, okay lang po, pero wag live. Hindi pwede kasi manonood ako. Yan. Hi, Pastor! Get well soon po at maging si Pastora Lily. At praise the Lord, talaga susunod ka talaga. Kahit ayaw ng flesh mo, ayaw ng katawan mo, ayaw ng laman mo, susunod ka talaga. I love you all. Praise God. Ganon kabuti naman si Lord eh. Talagang susunod ka lang. Pag sumunod ka kay Lord, naandoon yung pagtatagumpay mo. Pagtatagumpay natin, sabihin nyo sa kanyang katabi, yung pag sumunod ka kay Lord, magtatagumpay ka for the rest of your life. Amen. At talaga namang, Lord, ang buti-buti ng Diyos. Amen. Kaya nga may kantang, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Diba? Ang sarap umawit sa Panginoon. At talaga namang nakita natin yung pagsunod ni Noah. Gumawa siya talaga para sila ay maligtas. At maging si Jonah, nag-disobey siya sa Panginoon. Inutusan ng Panginoon si Jonah. Kung nabasa po niyo yung Jonah 1, ang sabi doon sabi, pumunta ka sa Ninibe. Sabi doon sa malaking lupain at pag-aralan mo at yung taga roon kasi sukdulan na ang kanilang mga kasalanan. Alam niyo po ang ginawa anong ginawa ni Hon? Tumakas at nagpunta sa Ninibe. Humanap ng barko na sasakyan at nakasakay siya. Nung pagdating sa barko, nagkaroon ng bagyo at lulubog na yung barko, natakot ang tripulante. Ay, bakit ka ginire? At bakit nga ganito ang nangyari? Ano kaya ang nangyari? So, ginawa naman ng mga tripulante,
kinuha yung ibang bagahe. Siguro ito yun. Inalis nila. Inalis nila yun. So gayon, lumalakas pa rin yung hangin. Lumalakas pa rin yung ulan. At tipong yung barko ay lulubog. At ito naman si Jonah, ang kulit, tulog na tulog. Ang sabi ng tripulante, hoy, gumising ka dyan. Ika'y manalangin sa Diyos mo. At baka naman tayo ay, sa panalangin mo tayo iligtas. Eh di ganun ano. So, nang dumating time na, nako, talagang ang lakas-lakas pa rin. Takot na yung mga tripulante. Eh, nagkaisa sila, nagrapol, nagbunutan. Ano din nagrapol, ano? Parang mamaya may rapol tayo. So, nagbunutan. Ay nabunot ay si Jonah. Ikaw pala ang may kasalanan. Ikaw yung nabunot. Binunot na. Ayan. Umami naman si Jonah. Sabi, ako ang isang Hebreo. Nananalig ako sa kay Yahweh, ang Diyos ng kalangitan at lumikha ng dagat at lupa. Eh di siya yung umami na siya yung may gawa. O, di ba? So, the make story long, pinagkaisahan siya nung mga tripulante. Ano ang dapat kong gawin sa'yo? Ang sabi ay, sige na nga, ihagis niyo ako sa dagat. Ala, inihagis. So, ang nakakatuwa doon, si Lord nag-provide na ng malaking isda. Di ba? At doon ay nilulun siya ng malaking isda. Nag-provide ang Lord, hindi pinabayaan talaga si Jonah kahit nag-disobey sa kanya. Pero nakita natin na nung nasa loob na siya ng isdang malaki, naku, panay ang panalangin, nag-warrior siya mag-isa. Talaga naman, nagsisi ng kasalanan, kay Lord, humingi, kung paano siya maligtas, ang daming panalangin. At siyempre naman ang ating Diyos, pag tayo'y nananalangin, tinutugon niya ang ating panalangin. Amen? Sabihin niyo sa inyong katabi, tinutugon ba ni Lord ang inyong panalangin? Di siyempre naman, ganun ang Panginoon. Kasi tinugon ng Panginoon si Jonah. At dinala siya ng malaking isda doon sa dry land. At doon, nakaligtas siya. At isa pang bagay, yung number 2, binigyan for the second time, sabi ng sa Jonah 3, verse 1, then the word of the Lord came to Jonah the second time. Diba? Ang sabi na, go to the great city of Nineveh and proclaim to it that the message I gave to you. Jonah obeyed the Lord. For the Lord went, si Jonah ay nagpunta sa Nineveh. Sumunod. Diba? Nung una, nag-disobey siya, napahamak siya. Pero nung pangalawa, nag-obey na siya sa Lord. So, doon nakita natin na nalugod. Nilugod niya, binigyan niya ng kaluguran ang Diyos sa ginawa ng Panginoon sa kanya. Amen. Sa buhay po natin, si Jonah, nag-disobey siya. The second time, sumunod siya sa Panginoon. Don't waste time to pleasing God, mga kapatid. Amen. Pag tayo inuutosan ng Lord, ang sabi doon go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I commanded you. Surely, I will be with you at the very end of the age. Amen. Sasamahan tayo ng Lord. At sinasamahan kami ng mga ni Lord doon sa Dison High. Meron po tayong ministry sa Dison High sa mga estudyante at madami po mga workers. So sumunod kami. O sige na nga po. At ang nakakatuwa doon ay kahit sila'y makukulit, pagdating sa salita ng Diyos, nakikinig sila. Amen? At tumatanggap talaga sila sa Lord. Yung one time, yung nasyaran ko po doon na isang estudyante in grade 10, makukulit sila doon sa teacher. At kahit na doon na teacher, naghuhubad at ang gulo-gulo nila.
habang kami naman ay naghahantay sa labas. At then, nung pumasok kami, at salita na ng Diyos, tahimik silang lahat. At nag-share ako ng gospel, nag-share ako ng salita ng Diyos, ng evangelist message. Ay talaga po naman, ang buti ni Lord, na after ng message ng salita ng Diyos sa kanila, after that, tumanggap sila sa Lord. At nakita ko, nag-iiyakan sila. Umiiyak dahil sabi nila, kakaiba. Kumbaga, na-touch sila ng Holy Spirit. No? Kaya mga kapatid, pag inutusan tayo, go, go. Kahit hindi na sa all nation, kahit dito lang. Noon nga kami kumain po sa Lipa nung isang gabi. Nung isang gabi, pumunta kami sa Lipa, dinalaw po namin si Pastora Lily. Nagutom naman kami. Naku, alam niyo naman yung aming mga chat. Nagutom kami, kumain kami sa isang lumian. May nagtitinda doon na matanda, na nagtitinda nung, alam niyo po yon yung ano tawag, yung malapad na, ano ngayon, yung panutsa. Sabi ko, tatay, ilan taon na po kayo? 75. Oh, ang lakas niyo na po. Alam niyo, mahal na mahal kayo ni Lord. Ay, di upo muna po kayo at ako'y may sasabihin sa inyo. At kanya may bibilhan ko. At yun po, nakakatuwa ay na-sharean ko po siya ng gospel ni Lord. At the end of that, siya po ay tumanggap kay Lord. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kahit saan, kahit sa toilet. Pag may nakikita ako kahapon, may nakita ako, Nay, ilang taong ka na? Pwede ba kitang ipag-pray? O kahit sa toilet ba? Ay, pumasok ako sa toilet kahapon. Aba, ay naipag-pray ko, ay tuwan-tuwa naman si Inay at praise the Lord ng praise the Lord. Diba? Yung mga ganong tipo na talagang kailangan ipag-inutusan ka ni Lord, ganapin mo agad. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik. Do what is pleasing to God. Diba? Do what? Sabing ganon. Don't waste time to pleasing God. Do what is pleasing to God. Ang sabi po dito, ang sabi po ay we are not man pleaser, but we are God pleaser. Mga kapatid, don't waste time to pleasing God. Amen po. Ganon kabuti ang Diyos. Do not worry in doing good. Do not worry in doing good. Do what is right. Don't waste time to pleasing God. Sa Galatians 6:9-10, let us not become weary in doing good. For at the proper time, we will reap harvest if we do not give up. Amen? Mga kapatid, do not give up, ha? Do not give up. At the proper time, you shall reap. Kung ano ang itinanim ninyo, siya nyo nung aanihin. Anong itinanim nyo? Kabutihan po ba? Pag tayo ay nagtanim ng kabutihan, kabutihan ang ating aanihin. Pag tayo ay nagtanim ng sama ng loob, aani ka din ng sama ng loob. Di ba gusto nyo yon? Na hindi kayo makatulog dahil sama ang loob nyo doon sa kapatid na nagtapak sa inyo, nagsuplada sa inyo. Sabi dito, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Diba? So yun, do not weary. Huwag tayong manghimagot. Kasi pag tayo ay nagtanim ng hindi mabuti sa ating kapwa, wala tayong aasahan sa Panginoon. Tandaan po natin yan. Don't waste time to pleasing God. Do God's will. Sabi sa Luke 22:42, Father, sabi daw, if you are willing, take this cup for me. Let not my will, but you will be done. Amen.
Amen, Father, if you are willing, take this cup from me. Ilayo mo sa akin. Yet, sabi doon, yet not my will. Hindi sa aking kalooban, kundi sa kalooban mo, Panginoon. Obey God and follow His command. Sabi sa John 14:15, if you love me, you will obey what I command. Diba? Pag tayo sumunod sa Diyos, if you love me, mahal natin si Lord. Amen? Kung paano tayo minahal ng Diyos, mas sigit nating mamahalin ang Diyos dahil siya yung nagligtas sa atin. Diba? Kung hindi si Christ napako sa krus para sa atin, nasaan kaya tayo? Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Di ko na alam kung saan ako pupunta. Ay malamang alam na natin. Siyempre, pag wala si Lord at hindi natin nakikilala ang Lord at tayo ay walang personal relationship with God, ano nangyayari sa atin? Hell tayo. Ayoko doon. Mainit doon. Habang buhay tayo doon. Kaya mga kapatid, don't waste time to pray, to pleasing God. Ano po, mga kapatid? Ayan, meron daw gaganaan sa akin. Mamaya ha, maaga pa. Ang sabi doon ay, if you love me, you will obey what I command. So Deuteronomy 6:3, ayun ulitin ko. Love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Praise God. Yan, tanan tayo sa isa. Don't waste time to pleasing God. Forgive those who sins against you. Naku, tayo po ba'y nagpatawad na? Ay baka naman inugatan na ay talaga namang hindi ka pa patawad. Grabe, no? Eh di anong sabi ni Lord? Kung hindi ka magpapatawad, hindi rin kita patatawarin. Forgive those who sins against you. Sa Matthew 6:14 verse 15, if you forgive man when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive man their sin, your Father will not forgive you our sins. Sino pa ba dito yung may mga kagalit? Meron po ba? Wala? O, di ba? Mas maganda, no? Aba, kung kayo ay may ay kagalit at talaga naman isabi, ay patawarin na. Patawarin na ninyo yung nagkasala sa inyo. Pero alam nyo po, pag hindi tayo nagpatawad, may makukuha tayong benepisyo. No? Ano kaya yon? Tatakit ulo mo. Tatakit daw. Sasakit ang ulo mo. Di ba? May blood ka. Yan. Gusto nyo ba yon? Pag hindi nagpatawad, sabi dito may stress ka. Magkakasakit ka sa puso. Yan. Hindi ka makakatulog. Wala kang kapayapaan. Sino po may gusto noon? Diba? Wala. So forgive them. Forgive natin ang mga nagkasala sa atin. Kasi pag hindi tayo nagpatawad, wala tayong maaasahan sa Lord. Kung gusto niyo magkasakit, magalit kayo. Ako hindi nagagalit. Kahit may mga kapatid na nagwala kahapon biglang ganun, sorry, hindi mo chismis. Di ba? Sa akin nakatuon. Sa akin nakatingin. Pero I love you, kapatid. No? I love you, kapatid. Wala Hindi ko naman alam kung ba't siya nagalit at ano. Pero thankful tayo kay Lord. Lagi ko kung isinesearch yung sarili ko, Lord, linisin mo ko. Tatayo ako dito sa gitna. Ay, Lord. Magpatawad tayo, mga kapatid. Yun lang Sabi, if you do not forget, sabi dito, if you do not forgive, Jesus emphasizes that Christian must be ready and willing to forgive
the offenses of others. Yan. If they do not forgive repenting offenses, God will not forgive, and their prayers, sabi doon, will be no avail. Kahit ka manalangin at ang puso mo ay nasa sobrang galit, kahit ka kapatid manalangin, hindi ka papakinggan ng Diyos. Hindi tutugunin ng Diyos ang panalangin ko. Kaya mga kapatid, magpatawad na tayo mga kapatid, no? Magpatawad tayo ha. Forgive and forget. Ang sasabihin niyo, hala, napatawad ko na yung kapatid na yun. Pero hindi ko malilimutan ang kanyang ginawa. Nagpatawad po ba tayo noon? Diba? Hindi. Kasi sabi doon, forgive and forget. At purihin ang Diyos. Yan, sa Matthew 18:35, gayon din ang gagawin ng inyong Ama na sa langit kung hindi nyo patatawarin ang inyong kapatid. Amen? Ang gagawin natin ngayon, hindi lang Christmas tayo magpapatawad. Hindi lang Christmas, pag may nagkasala sa inyo, forgive them. Okay? Praise God, yan. At doon makakakuha tayo ng mga beneficiary na naman, no? Kung doon sa isa ay negative, may positive naman. Yan. O, di ba? Anong mangyayari kung tayo magpapatawad? Anong makukuha nating benefits? Mapayapang puso. Masayang puso. Di ba? At malakas na pangangatawan kasi pag nagagalit ka, parang nangangatal ka eh. Parang hindi ka mapakali eh. Anong pipiliin mo, ha? Anong pipiliin natin? Di magpatawad na para yung ating pangangatawan ay malakas. Kaya nga sabi, kung gusto mo magkasakit, magalit ka sa iyong kapatid, sa iyong kapwa. Pero, God is good. Ayan. Ang sabi dito, doon sa positive side, magiging masaya ang iyong puso. At lagi kang may kagalakan sa Panginoon. Amen? Sabi nga, the joy of the Lord is our strength. The joy of the Lord is our strength. Ano ba sunod doon? Eat the fat and drink the sweet. Ayun na yun. Praise God, yan mga kapatid ha. Para magkaroon tayo ng masayang puso. Magpatawad po tayo. Yan. Pag tayo nagpatawad, bibigyan natin ng kaluguran ng Diyos. Don't waste time to pleasing God. Yan, isa pa po. Naku, ano kaya yung ating attitude na meron tayo? Ano po kaya yon? Magkaroon tayo ng right attitude, yung pag-uugali bilang mga anak ng Diyos. Hindi tayo laging galit. Naku, laging yamot. Mapanghusga, judgmental. Laging sinasapian ng masamang espiritu pag nagagalit. Ayoko noon. Ayaw niya din noon, di ba? Di ba ayaw din ninyo yun, di ba? Praise God. Paano natin mabibigyang lugod ang Diyos kung patuloy pa rin tayong ganun, no? Hindi. Baguhin na natin ang ating di magandang attitude, ang ating pag-uugali. Kasi, ang sabi sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. The old has gone, the now has come. Amen. Praise God. Yun po. Kasi tayo binago na ng Lord na simula nung nakilala natin ang Panginoon at tinanggap natin siya sa buhay natin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Binago na tayo. Hindi na natin usbong yung dati nating ugali? Di ba? He is a new creation. Tayo ay living testimony. Makita sa atin, uy, si kapatid, dati ganito siya. Dati, siya, magnanakaw. Dati siya, sigarilyo, sigaro ng aalak. Pero, hindi na ngayon. Dahil, nakilala niya ang Panginoon. At siya ay binago ng Diyos. Kung handa tayong magpabago sa Diyos, gawin natin, no? Sa ating sarili, Lord, hindi ko kaya nabaguhin ko yung sarili. Hindi mo nga talaga kaya, kapatid.
pag hiningi mo ang grace ni Lord, babaguhin ka. Tutulungan ka ng banal na Espiritu na ikaw ay mabago. Amen? Amen? Those who accept Jesus Christ by faith are made a new creation that belongs to God's totally new world in which the Spirit rules. So Romans 8:14. Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Sino po yung sons of God? Sino po ang sons of God? Taas po ang kamay natin, no? Tanong mo sa iyong kapatid, ikaw ba ay sons of God? Ikaw ba ay nagpatawad na? Siyempre, dahil takot tayo sa Panginoon. Because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Sa Galatians 5:25, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. At ang Espiritu ang magbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang maghahari sa ating buhay. Ang Espiritu ng Diyos, no? Hindi yung ating flesh. No? Sabi nga ng kapatid, ay nako, kapag nakita ko yung kapatid na yun, ako'y gaganti. Kasi ganitong ginawa sa'yo. Sabi ko, hindi. Ang kalaban natin ay hindi dugo at laman. Espiritu. Di ba? Espiritu ang ating kalaban, mga kapatid. Ano, hindi naman at dugo. Espiritu. So, praise God. The believer becomes a new person. Hindi ko na po susulat at haba tayo. Yung verse, sabi dito, the believer becomes a new person. Galatians 6:15, renewed after God's image. 2 Corinthians 4:16, Colossians 3:10, sharing His glory. 2 Corinthians 3:18, with new knowledge. Colossians 3:10, and understanding sa Romans 12:2, and living life of holiness sa Ephesians 4:24. And sabi dito sa Ephesians 4:24, ito pong last, and to put on the new self, created be like God in true righteousness and holiness. Mga kapatid, won't waste time to pleasing God. Amen? Praise God. Magpatawad tayo. Mag-obey tayo kay Lord para ang Diyos ay ating kalugdan. Amen? At tayo ay kalulugdan din ng Panginoon pag ginawa natin ang mga bagay na yan. Praise God. Tayo po ay tumayo at tayo po ay, di ba? Okay? Praise God. Thank you, Lord. Where is the mga ating mga taga-awit? Father God, we thank you po sa umagang ito. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong kagandahang loob. Salamat po sa lahat ng ginagawa mo sa aming pagbabago. Glory to glory, Panginoon, binabago mo ang bawat isa sa amin. Hindi kami nagiging karapat-dapat sa iyo, ginawa mo kaming karapat-dapat sa iyo. Lord, we thank you. We worship you, O God. You are worthy. You are worthy to be praised. O Lord, salamat po, Panginoon. Paano ka nga ba namin mapiplace, Lord? Gawin namin ito to obey you, Lord God. At sa iyo kami patuloy na umaasa. We surrender our lives to you, Lord God. I surrender all, O Lord Jesus. We thank you. We thank you. Oh, we worship you, Lord. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit.
You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Let's worship the Lord. Living God, hallelujah. You captivating soul, and every day I grow to love you more. I'm racing for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renew, nothing but best to this place where I can see your face. I worship you in spirit and come, Holy Spirit, hallelujah. We surrender our lives to you, Lord God. Glory, glory to Jesus, glory to Jesus. Lord, hallelujah. We feel your presence right now. Hallelujah. Hallelujah. Come on. Let's praise the living God. Oh, Jesus. Oh, Jesus. 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 I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer. Panginoon, narito po kami, Panginoon, Lord God. Lord, isinusuko namin ang buhay namin sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Sino po ngayon lang ang naka-attend sa lugar na ito? Sino po yung naka-attend? Taas po ang kamay. Yung first time na naka-attend. Lahat po ba naka-attend? Hallelujah. Praise God. Oh Lord, alam namin, Lord, yung presence mo narito sa aming kalagitnaan. Lord, kung kami man ay nagkulang sa iyo, Lord, punuan mo kami, Panginoon. Narito ang bawat puso ng mga kapatid. Sinusurrender namin sa iyo. Dahil ikaw lang ang Diyos na buhay, na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Lord, thank you. Thank you, Lord, for your presence. We surrender our lives to you, God. Oh, Lord God, I love you, Jesus. We love you, Jesus. Sige mga kapatid, damin niyo ang presence ni Lord right now. Narito siya sa ating kalagitnaan. Puro baba siya, kararababaya. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father. Salamat po sa pagpapatawad mo sa amin. Salamat po sa pagliligtas mo sa amin. Salamat po sa pangako mo na hindi mo kami iiwan ni pababayaan. Higit sa lahat, hindi mo pababayaan ang aming pastor
si Pastora Lily na ngayon ay nasa hospital. Father God, kinusan mo po siya right now. Patuloy, Lord, ang grace mo ay mag-abound, Panginoon, kay Pastor at kay Pastora Lily right now, oh God. Lord, salamat po. Alam namin ang mga pangyayaring ito. All things work together for good. That who loves God according to your purpose. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope, a better future. Lord, salamat po. Pag sa aming mga kapatid na naririto, patuloy mo silang pagpalain. At tagpuin mo po ang kanilang mga pangangailangan. Alam namin, Lord, you are our provider. Lord, salamat po sa hapong ito. We thank you and we praise you and we glorify your name and we give you all the praises. All glory belongs to you alone. Thank you, Lord, in Jesus' name. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God. Mga kapatid po, narito po yung ating basket na tulong po natin kay Pastora Didi. At alam naman po natin na lahat tayo ay giver. Amen. At ang Diyos ay mabuti at ipoprovide ng Diyos ang lahat po ng ating pangangailangan, even kay sa mag-asawa ni Pastora Didi at ni Pastor. Kaman po, tayo po ay magkaloob at para po ito sa kanila. Ito po ay dadalhin namin sa Monday at ang Diyos ay mabuti. Amen. Praise God. Lord, thank you sa mga nagkaloob at pagpalain mo ang bawat isa. At tunay, Lord, ikaw ang aming Diyos na magpo-provide ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. And we thank you, Father God, for your faithfulness. I-bless mo sila mightily. Thank you, Father. In Jesus' name, we pray. May the grace of God and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. God bless you po.